Well, maganda pa rin ang takbo ng second day ng confirmation hearing. Ni-establish ng prosecution kanina yung pattern, ang structure na kung saan si President Duterte ang nasa taas at yung order pababa, yung policy itself at pinakita yung command circular o plan double barrel. Pinakita din siyempre yung na policy ito based sa pronouncements niya. So, yun ang mga kailangang ebidensya para patunayan yung elements ng crime. No? Nabanggit kanina yung elements ng crime against humanity, widespread or systematic attack against civilians. Second ay yung policy ng gobyerno in this case. And of course, knowledge of the attack din. Ano? Alam ni President Duterte yung mga attack. So, basically na lay down methodically ng prosecution and later on ng victims, nagsisimula ang victims council na magsalita ngayon ang mga ebidensyang ito. Practically, ibig sabihin yan ang mga punto na ipupursu nila sa trial. Kung sakaling magkakaroon ng trial, yun yung mga ipoproduce na mga ebidensya. So very methodical na exposition sa kaso and very strong kasi they cite evidence, witness testimonies at iba pa. And kanina po sa interview po namin kay Attorney Kaufman, ang sabi niya po is President BBM is behind all this. Meron po ba kayong reaction doon sa kanyang statement? Well, ang problema kay President Duterte, syempre yung kanyang abogado, mouthpiece niya lang yun eh. Ang problema kay President Duterte, sabi nila, ang prosekusyon walang ebidensya, pero salita sila ng salita ng mga bagay-bagay na wala rin silang ebidensya. At hindi siya relevant sa kaso. Halimbawa, si President Marcos ay nagsabi na hindi siya mag-cooperate sa ICC. Later on, ginawa niya pala, binali niya ang sarili niyang pangako. Sabihin natin tama yun. Hindi pa rin nasasagot yung issue. Ang issue dito, may mga namatay, pinatay mo ba? Balasuba si President Marcos. Kaya hindi siya sumunod sa kanyang pangako. Parang ina-avoid mo ang basic na tanong, may pinatay, ikaw ang pumatay, sabi nila. So parang ang sagot ni President Duterte, hindi sumasagot dun sa ebidensya, kundi dito sa kabila. Na kahit mapatunayan niya man na totoo yan, at posibleng totoo naman yan, di ba, na nag-cooperate si President Marcos sa ICC, it still is not a defense doon sa crime against humanity na naka-charge sa kanya. At malamang yun talaga ang magiging, siguro kung tingnan mo yung opening statements, yun na yung laman ng kanilang defense. Kung may trial, halos doon sa ibang mga bagay-bagay, maliban doon sa issue ng trial itself, na may libo-libong namatay, ikaw ang nagutos nun at ikaw ang responsable nun. At ngayon po may break po tayo na 2 oras bago mag-resume ulit ang hearing. Ano po naman ang dapat nating abangan sa mga sumusunod na oras? Well, ang stage na to, submission on the merits ng Victims Council. So yung mga abogado ng biktima ang magpe-present ng kanilang observations. So kanina nilahad sa opening kanina ni Paulina Masida, unang nabanggit niya yung iba pang mga krimen other than murder. Yung mga hinuli, tinorture, ni-rape, na hindi siya papasok doon sa murder, which is the charges currently, kundi parang nag-argue siya na dapat i-expand pa ang kasong ito to include other inhumane acts. Actually, yan ang complaint na final namin noong 2018. Noong 2018, we filed a complaint sa ICC for crime against humanity against then President Rodrigo Duterte. At hindi kami pwedeng mag-file ng kaso sa kanya nung panahong yon dahil immune siya from suit. Presidente ka kasi sa Pilipinas, madidismiss ang kaso mo sa korte dahil immune ka from suit. So kasama yon, murder at other inhumane acts. So hindi sinama ng prosecutor ang other inhumane acts. Hopefully, maisama naman sana yon later on. Kung hindi dito sa confirmation of charges hearing later on. That's the first. The second is mga kwento.
ng mga biktima kung paano walang awa, hindi na awa na pinatay ang kanilang kaanak. So basically, yun ang trend ng victims exposition dito.